Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Talagang walang po ito si Pastor Abet Enriquez na inyong lingkod dito sa likod ng pulpitong ito. Blessed day, brothers and sisters. Welcome to Jesus Christ, our hope and Redeemer. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Nais ko rin pong magpasalamat sa Panginoon dahil po binigyan po akong muli ng pagkakataon na may bahagi po sa inyo ang salita ng Diyos. Sa gitna ng mga problema na ating kinakaharap. Let us all stand for the prayer. Hallelujah. Praise God. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have guided us today. Thank you for your presence. And in your presence, there's fullness of joy. Thank you for a beautiful day of praise and worship. We commit this learning time to you. And it is our heartfelt prayer for whatever we have said and done and yet to be done, only for the glory of your name and for the blessings of everyone. This is, we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, let us all simply say, Amen. Please be seated. Hallelujah. Alam niyo po ba kung saan matatagpuan ang pinakamasarap na kape? Tanong niyo, saan? Sa Hebrews. Walang nag-react ha. Mukhang hindi masarap. No? Hallelujah, praise God. Anyway, buksan po natin ang ating Biblia sa Hebrews chapter 10, verse 19 and 25. Ang lahat po ay inanyahan muli tumayo para sa pagbasa po ng ating salita ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok takong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na itinalaga sa atin at sa pamamagitan ng tabing sa mga tuwid bagay sa kanyang laman. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso, na lubos na nanampalataya ng ating mga puso na winisik mula sa masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. In Hebrews chapter 10 verse 23, na ang ating matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y maging mangagtinginan upang mangagudyok sa pag-iibigan at mabuting gawa. Hebrews 10:25, at huwag kaligtaan ang pagdalos sa pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Please be seated. Hallelujah. Ang title po ng ating tatalakayin ay pinamagatang The Signs of the End Times, Second Coming. What are the biblical signs of the end times? Marami pong signs sa Bible, but I want you to give 3
important signs. Number one, spiritual deceit is getting worse and worse. The word deceit, pandaraya o panlilinlang, is the distortion of the gospel, distorted understanding of God's love. But the greatest love and promise of God is in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. But in Matthew chapter 23, verse 11, and many false prophets will appear and deceive many people. Maraming lalabas na false Christ, false prophets, and false teachers. Ang sabi rin po sa Matthew chapter 24, verse 24, false Christ and false prophets will perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. Kaya kailangan po nating maging aware. And in Matthew chapter 24, verse 26, kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya ay nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya ay nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. Be careful and watchful. Sabi rin po sa 2 Peter chapter 1, noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan at mga turo ng mga aral na makakasira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila at biglang darating ang kapahamakan. Dating tama ang turo, ngayon, nalis na. Number 2, 2 Peter 2, chapter 2, verse 2, gayon man, marami din silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kaalayan. Dahil dito, pati daan ng katotohanan ay malalapas tanganan. But Thomas Jefferson, a third president of the United States of America, said, in matters of style, swim with the current. In matters of principle, for what you believe, stand like a rock, unmovable, matibay. Sabihin nyo sa katabi nyo, matibay tayo. Noon, ang United States of America ay maka-Diyos. Pati nga pera nila nakalagay na in God we trust. But apostasy is now happening. Hindi lang sa US, kundi sa buong mundo. Ang Greek word ng apostasy is apostasia, meaning departure of faith. Spiritual deceit is getting worse and worse.
Sabi po sa Revelation, chapter 13, verse 8, all inhabitants, people of the earth, will worship the beast. But I believe, hindi hahayaan ng Diyos na mangyari yan. Kaya nga siya muling babalik, our blessed hope. In Titus chapter 2 verse 13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our God and Savior, Jesus Christ. There's a story in Matthew chapter 24 verse 3 to 5. Verse 3, nasa bundok ng Olibo si Jesus, samantalang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ito? Ano po ang palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Verse 5, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas, at marami silang maililigaw. Bakit kaya hindi direktang sinagot ni Jesus ang tanong ng mga alagad? Tanong ninyo, bakit? Bakit? Dahil sabi sa Matthew chapter 24, verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, si Jesus, kundi ang Ama lamang. Bakit kaya? Sabi rin po sa Acts, chapter 1, verse 6. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? At sinabi niya, he said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Grabe, talaga palang walang nakakaalam kung kailan ang muling pagdating ng ating Panginoon, but only the signs. What are the biblical signs of the end times? Number 2, Middle Eastern wars is escalating. Dumadami ang gera. In Matthew chapter 24, verse 6 to 7, you will hear of wars and rumors of wars, but to see to it that you are not alarmed. Such thing must happening, but the end is still to come. Nation will rise against nations, and kingdom against kingdom. May dalawang wars na magaganap. Una, the Battle of Armageddon sa Revelation 16. Pangalawa, the Battle of Gog and Magog in Revelation 20, like Israel and Palestine conflict. Also in Matthew chapter 24, verse 36 says, no one knows the time, though it is true that we cannot know exactly the day and hour of His return. But we cannot know, we can know the seasons of His return. And what are the biblical signs of the end times? Number 3,
climate change is deteriorating. Sabihin, lumalala. Sabi nga ng iba, ito po'y galit ng Diyos. Hindi po totoo yan. Hindi naggalit sa atin ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tetelestai, it is finished. All we have to do is to reconcile with God. Makipagkasundo na tayo sa ating Panginoon, Diyos. Yung mga nangyayari po sa paligid natin at sa mga ibang bansa, ito po'y gawa ng Diablo to kill and destroy. Hindi po ito gawa ng Diyos. Dahil sinasabi ng iba, and in Matthew chapter 24 verse 7, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. What is climate change? Climate change, it is a change of global or regional climate patterns attributed largely to the increased levels of carbon dioxide produced by the use of fossil fuel, abuso ng ating Mother Nature. And also, climate change is also the long-term interaction of temperature and typical weather pattern in place. Dati, nagyayelo noon, ngayon, hindi na. Dati, disyerto noon, ngayon, bumabaha na. Yung malakas na bagyo at tornado, ito'y nagtitrigger sa earthquake, tsunami, and volcanic eruption. Sabi sa Romans chapter 8 verse 22, alam natin na hanggang ngayon, ang sanlilikha ay dumaraing sa kahirapan. Sabi po sa Hebrews chapter 10:25, kaya sabi niya, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now, the day of His return is drawing near. Kaya, huwag nating kaligtaan ang pagsisimba sa ating JQR Church at sa ibang gawain katulad ng intercessory, Mogia and Dorcas, Domo Fellowship, ating mga outreaches at sasama ko. I-encourage natin ang bawat isa at mag-invite. Huwag nating gayahin ang iba, lalo na nakikita natin malapit na ang muling pagdating ng ating Panginoon. No one knows the time, so don't waste your time trying to predict the time. Just be ready all the time. Because Jesus Christ could come anytime. Jesus Christ is our hope and Redeemer. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God!
But for the meantime, get busy. Jesus said, do the parable, occupy till I come. Huwag maging tamad, dapat maalab, maapoy sa presensya ng Diyos. Amen. Amen po ba? So, magbibigyan na po ako sa inyo ng life application. Dapat ipamuhay po na. Number 1, do not exaggerate the signs and be careful. And number 2, don't ignore the signs and be watchful. And the big idea is, in Christ, always ready for His return. Are you ready? Ready po tayo lahat. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! At ako po'y naniniwala na ang pinaka-safest place in this world is where the presence of God is. Dito po sa church. Sabi po sa Psalms 91:1, siya ang tumataan sa lihim na dako ng kataas-taasan at mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Also in 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Amen po ba? Hallelujah, praise God. Pero po, hindi po lahat ay ligtas na. You have to receive the gift of salvation. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short for the glory of God. But in Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang tao po ay pinagkalooban ng Diyos ng sariling kapasiyahan o free will. Noong nagpasya kang makinig sa salita ng Diyos, nagkaroon ka ng pananampalataya. Next slide please. Sabi po sa Romans 10:17, so faith comes from hearing through the Word of God. At kung nagpasya kang tumawag, sumunod sa panalangin, nagsisi sa kasalanan, binuhay ka muli ng ating Panginoon o born again. And the moment you got born again, that's the moment you got saved. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Hallelujah, praise God. Muli palapakan po natin ang ating Panginoon. Now, may I call the praise team. Hallelujah, praise God. Awitin po natin yung I surrender all. Hallelujah, praise God.
Jesus. Ang lahat po ay inaanyayahan muling tumayo. Makasalanan. Ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko po kayang iligtas. Ako'y mapapahamak na hiwalay sa inyo. Ako'y mapapahamak kung Narinig ko ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso. Tinatanggap kita sa akin bilang aking Panginoon at bilang tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, at pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako naman po ang mananalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, itinataas ko po ang sa inyong harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap
Pinagkakatiwala ko po sila sa inyo, sa inyong kagandahang loob na lumago sa pananampalataya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let us all simply say, Amen. Amen. Hallelujah. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.